What's up at welcome back sa ating lahat. Another exciting video po tayo ngayon regarding sa kung paano i-wire itong 6-in-1 multi-function digital meter. Bali, dalawang klase po ito, no? Meron tayong kinatawag na external CT. Ito yung nasa labas ang kanyang current transformer. At itong isa ang hawak natin ay built-in ang kanyang CT. Same model lang ito na D522065. Mas pinili ko ito dahil organized tignan. Meron itong 40 to 300 volts, a maximum of 100 ampere current na pwede niyang i-display. Kilowatt-hour, frequency na 45.1 to 65 Hz, active power at power factor na 1. Lahat ng yan ay makikita sa screen mamaya pagka nabuo na. Ito naman yung DIN rail, especially design kung saan pwedeng ilagay itong digital meter. Meron ka lang hihilain dito sa likod para ito maipasok. Actually, mahaba ito pero pinutol ko lang for demo. So, ganyan lang siya. Wala na. Isunod na natin ilagay itong ating 220 volts na MCB breaker. Bali, magka-partner na talaga yan dahil dito tayo sa breaker kukuha ng power papunta dito sa digital meter at dito na rin tayo kukuha ng magiging power output natin para sa mga appliances na gagamitin. Alright, so lagyan na natin ngayon ng power supply. Don't worry dahil kahit saan dyan ang live at neutral ay wala tayong magiging problema dahil wala naman ditong naka-indicate. Ganyan na siya mga master. Isunod na natin ngayon lagyan ng wire ang output ng breaker papunta dito sa digital meter. Sabi ko nga kanina, kahit saan dyan ang live at neutral ay walang problema. Make sure lang na higpitan maigi ang mga tornilyo para hindi uminit ang wire due to a loose connection. Basic wirings lang mga master, no? Tara at isaksak na natin. So ayan, kita nyo po? Malabo, ano? Dito lang muna tayo sa low lights para kita ang screen. Ayan naman, at napakaganda ng display. Ang source ng power natin ay 230 volts, 60 Hz. Ngayon naman ay subukan natin na mayroong load. Pero bago yun ay lagyan muna natin ng saksakan. Kahit alin ulit dito sa wire na ito ang ipapasok natin sa butas, ano? Magkakaroon pa rin tayo ng tamang reading. Very friendly user din ito mga master dahil kahit bari-baliktad ang wire ay pwede. So, luwagan na muna natin ang tornilyo nitong sa breaker. Saka natin ilagay itong wire ng saksakan. Alright, tapos na po tayo. Simple at napakalinis tignan, ano? I-check na natin ngayon gaano ka-accurate ang rating dito sa 8 watts na LED bulb. Alright, as you can see mga master, tama ang pinapakita nitong reading sa kanyang screen. At syempre kapag ito dinagdagan mo ng load, ay madadagdagan din ang wattage na naka-display dito. Depende na yan sa wattage ng appliances ninyo sa bahay na inyong gagamitin. Ito na nga, nakasalpak na sa ating mini solar setup. Ang kagandahan kasi pag mayroon ka nito, ay ma-monitor mo kung ilang watts ang nagagamit sa bahay para hindi ma-overload ang iyong inverter. And of course, to monitor kung ilang kilowatt ang na-save mo sa paggamit ng solar sa loob ng isang buwan.